Kabanata 6081. Ang napakalaking bola ng enerhiya ay nagsiwalat na siya ay nakatayo sa gitna ng Tai Chi, na napapalibutan ng hindi mabilang na mar-angle na kapangyarihan ng Genesis. Sa kawalan, isang matunog na boses ang nagbigay sa kanya ng pagpipilian na bumalik sa orihinal na landas o maging isa sa 81 Great Heavenly Paths sa ilalim ng Tai Chi. Kasabay nito, ang ibang mga buhay na nilalang ay sumailalim din sa Heavenly Path Selection, kung saan kailangan nilang gawin ang parehong pagpili. Kasabay nito, ang malakas na ilusyon na tinig ay nagsasaad ng mga benepisyo ng landas sa langit. Bukod sa pagkakaroon ng walang katapusang mga biyaya at ang Heavenly Path Power, ang isang tao ay maaaring mag-utos ng lahat ng mga batas at tadhana ng mga buhay na nilalang sa isang kaharian. Automatikong ilalabas sa pag-akyat sa landas sa langit. Ang tanging kinakailangan ay ang kumpletong pagkaputol ng lahat ng ugnayan sa nakaraan at kasalukuyan, magpakailanman na itinatakwil ang 7 damdamin at 6 na pagnanasa. Habang pinapanood ang mga buhay na nilalang sa bola ng enerhiya, mas nakaramdam ng kaba si James kaysa sa kanila. Ito ay talagang isang malaking biyaya. Ang pag-akyat sa makalangit na landas sa isang kaharian ay isang pangarap na probidensya na hinahangad ng maraming buhay na nilalang. Hindi dapat ito palampasin. Nang marinig ang mga salita ni James, misteryosong ngumiti ang dalawang matanda na nakasuot ng itim at puting damit. Samantala, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Rebelde sa mga bola ng enerhiya. She muttered softly, babalik ang iba sa kanila. Malalaman nila na ang pananatili sa iyo ay hindi gaanong nababahala at mas kawili-wili. Nang marinig ito, nilingon siya ni James at nagtanong, kasama ka ba niyan? Natigilan si Rebelde saka awkward na ibinaba ang ulo, nagbuga ng napakalambot na ugong. Sa pagtingin sa mga bola ng enerhiya sa kawalan, marahan na bumantong hininga si James. Lahat ng tao may kanya-kanyang adhikain. Umaasa ako na magagawa nila ang kanilang pinakatotoong mga pagpipilian. Susuportahan ko sila anuman ang kanilang piliin. Napaka-easygoing mo. Ang nakaputing nakasuot na elder ay tumawa, pagkatapos ay nagtanong, kung bibigyan ka ng pagpipilian, ano ang gagawin mo? Siyempre, hindi ako magiging buhay na nilalang sa langit na landas, walang pag-aalinlangan na tugon ni James. Ibig sabihin mag-isa. Kahit na kontrolin ko ang mga batas ng lahat ng nabubuhay na nilalang at ang natural na mga prinsipyo, ano ang silbi ng lahat ng ito nang walang pamilya, mga kaibigan, at lahat ng bagay at emosyon? Kunin ang aking asawa bilang halimbawa. Pakiramdam ng aming pamilya ay parang nagkalat kung siya ay naging isang nilalang na buhay na landas sa langit. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang matanda na nakasuot ng puti, hindi siya napili. It's destiny. Absurd destiny, pakli ni James. Maaari ba akong magbitiw sa landas sa langit? Mayroon kang opsyon para sa 80 heavenly paths at sa ibaba, ngunit hindi para sa 4 extremes heavenly path, sadyang paliwanag ng nakaitim na nakasuot na elder. Napaawang ang labi ni James at hindi na nagsalita pa. Noon lang, si Truett ang unang pumili. Pinipili kong bumalik sa orihinal na landas. Nang marinig ang mga salitang nagmumula sa energy ball, saglit na natigilan si James at ang iba pa. Hindi ba't ang pagiging isang makalangit na landas na pamumuhay ay mabuti? Tanong ng matunog na boses sa kawalan. Maaari mong utusan ang mga batas ng lahat ng bagay sa isang kaharian. Ibinuko ni Truett ang kanyang mga kamay sa loob ng bola ng enerhiya, na nakangiti ng mapang-uyam habang sinabi niya, walang James, tatay ko, mga kapatid ko, o kaibigan. Kung ako ay tunay na aakyat sa makalangit na landas, kailangan kong putulin ang lahat ng ugnayan at kalimutan ang mga ito. Ito ay mas masakit kaysa sa kamatayan. So, wala kang pinagsisisihan? Inquired ang marilag na boses sa kawalan. Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot ni Truett. Pakibalikan mo ako. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang flash ng puting liwanag ang sumilay mula sa loob ng Tai Chi, at agad na nawala si Truett. Alam kong pipiliin niya ito. Natawa si James sa eksenang ito. Mas naiintindihan ko ang kapatid ko. Pareho kami ng personality. Paano pa tayo magiging maayos sa unang tingin?
Nang makita ang mapagmataas na mukha ni James, umiling ang mga matatandang nakasuot ng itim at nakasuot na puting damit na may pilit na ngiti. Si Zetlali naman ang pumili sa energy ball. Gayunpaman, nagtanong siya ng tanong na ikinatuwa ng lahat. Makikilala ko pa ba si James at ang asawa ko? Posible bang magkaanak ako sa aking asawa? Pagkatapos, ang matunog na boses sa kawalan ay sandaling natigilan. Sagutin mo ako. Kinusot ni Zetlali ang kanyang magagandang malalaking mata. Hindi, sagot ng matunog na boses na may bakas ng panghihinayang. Lahat ng 7 damdamin at 6 na pagnanasa ay dapat naputulin. Maaari ko bang piliin na huwag silang paghiwalayin? Tanong ulit ni Zetlali. O maaari ko bang ihiwalay ang iba at panatilihin ang aking asawa at si James? Nagsalita si Tai Chi nang walang salita. Kung hindi, kalimutan mo na. Bahagyang napabuntong hininga si Zetlali. Kahit na matokso ang landas sa langit, mas interesante pa rin sa akin na makasama si James at ang aking asawa. Sa mga salitang ito, tumaas ang isang kilay ni James. Sinisikap bang galitin ng hanggal na babaeng ito si Tai Chi? Kawili-wili siya. Tumango ang nakaitim na matanda. Ang kanyang espiritual na ugat ay sapat din. Oo, malumanay na bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ano ang kahulugan ng pag-ibig sa mundo? Ginagawa nitong handang mabuhay at mamatay ng sama-sama ang mga tao, tinatalikuran ang landas sa langit. Napatingin si James sa dalawang matanda. Kung talagang interesado ka sa kanya, bigyan siya ng higit pang mga pagpapala. Kasama ang mga biyaya na dumarating ang mga kapigatian, dahan-daang tugon ng nakaitim na matanda. Kung mas malaki ang kapigatian, mas malaki ang biyaya. Hindi ito isang bagay na kontrolado ng tao. Ang kapalaran ay nasa loob ng kasawian, at ang kasawian ay nakasandal sa kapalaran, sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit na may mahinang ngiti. Ito ang paraan ng kalikasan. Naisip ni James na kung ang mga matandang fox na ito ay ayaw magbigay ng biyaya, kung gayon ay gayon na lamang. Anuman ang mga salitang lumabas sa kanilang mga bibig ay tila malalim at hindi masasagot. Tingnan mo, parang ayaw ni Tai Chi na umalis si Zetlali, biglang bulalas ni Rebella, sabay turo sa energy ball. Kasunod ng kanyang tingin, mukhang nalilito si James. Sa kasalukuyang energy ball, nakatayo pa rin si Zetlali sa loob ng isang Tai Chi, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mahinang itim at puting liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Tai Chi, nasa iyo ang kapigatian ng mga emosyon. Kaya lang, bibigyan kita ng oras at ipagkakaloob sa iyo ang Orient Force. Pagkatapos mong ayusin ang kapigatian ng mga damdamin, maaari kang magtanong tungkol sa landas sa langit. Habang nagsasalita ito, ang Tai Chi na nakatayo sa tabi ng Zetlali ay biglang sumikat na may nakasisilaw na berdeng ilaw. Sa susunod na sandali, ikanaway niya ang isang kamay, at isang malakas na pag-agos ng Genesis power ang bumaril. Nagbago ito sa hindi mabilang na mga Saiyan Dragon na umuungal at gumagalaw sa isang bilog, na lumilikha ng isang nakakatakot na panoorin sa laki nito. Ang Orient Force. Bulalas ng matanda na nakasuot ng puting damit habang tumatayo. Ang babaeng ito ay pinagkalooban ng biyaya. Ang nakaitim na matanda ay mukhang namangha rin. 9 Saiyan Dragons bilang proteksyon, pilit na humihila mula sa Years Wandale Ranks 8th Tribulation's lower grade, pinapatay ang Heavenly Tribulation, at binibigyang daan ang landas. Tunay na nagbibigay ng pambihirang gantimpala ang Tai Chi. Nang marinig ang sinabi ng dalawang matanda, kumunat ang noo ni James. Kaya, ang kasalukuyang cultivation ng aking hipag ay umabot na sa mababang grado ng Years Wandale Ranks 8th Tribulation, at nakuha rin niya ang 9 Saiyan Dragon Forces. Wala itong ibig sabihin, sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit na may bahagyang ngiti. Habang dumarami ang kanyang spiritual root sa kanyang cultivation, at sa tulong ng Orient Force, bihira siyang makatagpo ng mga kalaban sa loob ng kanyang cultivation base. Matapos marinig ito, bumuga ng malamig na hangin si James. Kinurot ni Rebella ang kanyang nakamamanghang pisngi. So, nasa 8th Tribulation ng Years Wandale rank siya ngayon. Nangangahulugan ba iyon na siya ay talagang hindi magagapi sa loob ng 8th Tribulation?
Sabay-sabay na tumango ang mga itim at puting matatanda. Hindi pwede. Nakahinga ng maluwag si Rebella. Kung siya ay sumulong sa ika-9 na kapigatian, hindi ba ako magiging kapantay niya? Iyan ay isang bagay ng oras, sabi ng nakaitim na matanda na mabagal. Dahil napatay na niya ang heavenly tribulation, wala nang anumang pag-aalala tungkol sa pagtawid sa tribulation. Natigilan si Rebella. Gayunpaman, biglang may naisip si James at humagalpak ng tawa. Parehong natigilan ang nakaitim na matanda at si Rebella. Nagtataka silang tumingin sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako kay Truett, nakangiting sabi ni James. Mahilig mamili ng away ang lalaking ito. Natatakot ako na siya ay patuloy na supilan ng kanyang asawa sa hinaharap, bagbog hanggang sa isang pulpol. Naiwang tulala ang lahat. Habang nag-uusap sila, nawala sa energy ball si Zitlali, na binigyan ng kapangyarihan ng Orient Force na sinamahan ng Siyam na Cyan Dragon. Isuko ang landas sa langit. Lalo na si Seisha, na posibleng maging isa sa nangungunang 10 Great Heavenly Paths sa 81 Great Heavenly Paths, ay nakakagulat na piniling isuko ito. Iisa ang dahilan ng kanilang pagsuko. Ayaw nilang iwan ang kanilang guro. Dahil sa kadahilanang ito, muling tumingin kay James ang mga nakaitim na nakasuot ng puting damit, kasama si Rebella. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Silly nilang choice. Hindi ko pinilit ang sinuman. Medyo napakaraming romantikong pagkakasalubong mo, panunukso ng matanda sa puting roba. Ang landas ng paglilinang ay mahirap na at puno ng mga tinek, ngunit ngayon kailangan mong dumaan sa mga romantikong gusot. Kawawa ka. Ang isang malayang tao ay dapat magkaroon ng kagandahan, dagdag ng matanda sa itim na damit. Ito ay dahil dito na ang gayong mga tadhana ay nagbubukas. Huwag niyo po akong pagtawanan, sir. Ikan-away ni James ang kamay niya. Ako ay isang lalaking may asawa, at wala akong ibang intensyon. Habang binibigkas ang mga salitang ito, biglang natigilan si Rebella na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo sa pagkabigo. Maaaring hindi mo gusto ang iba, ngunit hindi mo mapipigilan ang iba na magustuhan ka. Tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang mga damdamin ay hindi nakatali sa anumang malalaking prinsipyo. Ikaw na mismo ang bahala sa kanila. Ang mga salitang ito ay hindi nakapagsalita kay James. Sa sandaling iyon, ang buntong hininga ni Tai Chi ay sabay-sabay na umalangaw sa loob ng mga bola ng enerhiya na katawan at nawala sa isang iglap. Kasunod nito, ang huling energy ball sa void ay kay Abelard. Hindi gaanong umaasa si James kay Abelard dahil napakatalino niya. Kahit mag-submit siya, out of necessity. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa Heavenly Path, at anuman ang uri ng Heavenly Path, nangangahulugan ito ng muling pagkakaroon ng kalayaan mula sa kontrol ng sinuman. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Handa akong maging landas sa langit, mahinang sabi ni Abelard sa loob ng energy ball. Gayunpaman, maaari ba akong humiling? Siyempre, pinahintulutan ni Tai Chi. Pwede mo ba akong bigyan ng oras? Walang pakialam na tanong ni Abelard. Utang ko ang pasasalamat sa isang tao sa pagligtas sa aking buhay at pagkilala sa aking halaga. Gusto kong matupad ang matagal ko ng pinapangarap. Sige, sabi muli ni Tai Chi. Sa ganitong kondisyon, bababa ka mula sa iyong kasalukuyang Sacred Heavenly Path patungo sa Zenith Heavenly Path. Ano ang pagkakaiba? Tanong ni Abelard. Ang Sacred Heavenly Path ay binubuo ng 81 Great Heavenly Paths, habang ang Zenith Heavenly Path ay may 36,500 Petite Heavenly Paths, paliwanag ni Tai Chi. Kumunot ang noo ni Abelard. Maaari bang i-upgrade ang Petite Heavenly Path sa Great Heavenly Path? Oo, ngunit napakahirap, sagot ni Tai Chi. Hanggat may pagkakataon. Tumango si Abelard. Pakipadala sa akin sa ika-4 na layer ng Forlet Land. Ang ginintoang katawan ng aking guro ay nawasak, at siya ay nasa napipintong panganib. Dapat kong gawin ang lahat para makatulong. Kung mamamatay ako sa labanan, ang landas sa langit ay hindi ko maaabot, at hindi ako magsisisi. Pagkarinig nito ay agad na tumayo si James. Bakit ang tanga niya? Siya ang pinakasanay sa Pukana. Bakit ang tiyaga niya ngayon?
Sa puntong ito, lumingon si James sa mga matatandang nakaitim na nakasuot ng puti. Mga Ginoo, maaari ko ba siyang makausap ng direkta? Kabilang dito ang kanyang kinabukasan, at hinihiling ko ang iyong pangunawa. Kami lang ang may karapatang magrekomenda sa Heavenly Path Selection. Mukhang nag-aalangan ng matanda na nakasuot ng puting damit at tumingin sa matanda na nakasuot ng itim na damit. Sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga ganitong sentimental na buhay na nilalang. Bahagyang napabuntong hininga ang nakaitim na matanda. Subukan natin. Sa sinabi nito, nagpadala siya ng itim na ilaw patungo sa bola ng enerhiya. Kasunod nito, ang bola ng enerhiya ay lumawak ng walang hanggan, at ang buong ikaapat na layer ng Forletland ay nabalot ng isang makinang na gintong liwanag. Sa susunod na sandali, si Abelard, na nasa loob ng napakalaking bola ng enerhiya, ay biglang bumulalas, Master, MS. Rebella. Tandaan mo ito, Abelard. Mataimtim na sigaw ni James. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Wala akong favor sa'yo. Lahat ng ginagawa mo ay para sa pag-iingat at pag-iingat, hindi pagkakaibigan. Isa kang napakatalino na nilalang na nabubuhay. Hindi na kailangang maging masyadong sentimental. Bukod dito, sina Truett at Zetlali, na parehong may malakas na koneksyon sa akin, ay naging landas sa langit. Hindi mo kailangang maging napaka-wish-washy. Bago ang dakilang biyaya, walang puwang para sa sentimentalidad. Kung ako yun, pipiliin ko ang landas sa langit ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ito, natigilan si Abelard. Sa gilid, napatingin si Rebella kay James. Guro, ikaw, tumahimik ka. Dumilim ang mukha ni James. Hindi mo naman turn para magsalita. Alipin ka lang. Sa pagmamasid sa hindi pangkaraniwang kilos ni James, napuno ng pagtataka ang napakagandang mukha ni Rebella. Nagkatinginan ang mga matatandang nakasuot ng itim at nakasuot ng puti ngunit nanatiling tahimik. Abelard Jerez. Muling nagsalita si James, kung pipilitin mong bumalik sa Forletland, papatayin kita, at hindi ka kailanman magiging isang landas sa langit. Hindi ako papayag na magkaroon ng ganoon kalakas na biyaya ang aking kaaway. Matapos marinig ang walang awa na mga salita ni James, inangat ni Abelard ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Ako, si Abelard Jerez, ay lumaki sa kalungkutan at nagkamit ng biyaya ng nagkataon bilang isang hamak na daga. Naisip ko na maiiwasan ko ang diskriminasyon sa pamamagitan ng paglinang bilang isang tao. Hindi ko alam, nahaharap ako sa mga bitag at mga pukana sa bawat pagliko. Naranasan kong itaas at ibaba, magtiis sa hindi mabilang na hirap. Ako ay likas na nag-iisa, iniiwasan ang pakikisalamuha, at naging target ng pagtanggi. Kahit na pinaghirapan kong linangin at pumasok sa Time sect, hinarap ko pa rin ang walang katapusang pambubuli. Kung hindi dahil sa maraming dakilang paglalaan at tulong ng aking guro, hindi ako makakarating sa cultivation base ng Years Wandale Ranks 9th Tribulations lower grade. Sa puntong ito, nakatitig si Abelard kay James. Ako, si Abelard Jerez, ay may mga kaaway sa lahat ng dako. Tanging ang aking guro lamang ang nagtrato sa akin ng taos-puso, ngunit maging siya ay naging biktima ng frame ni Gladwin at namatay. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit ako napiling pumasok sa Forletland ay dahil lang sa gusto ni Gladwin na tuluyan akong maalis. Nilalayo niyang gamitin ang pagkakataong ito para masil ako sa Forletland magpakailanman at pigilan akong muling magkatawang tao. Sa mga salitang ito, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Abelard. Akala ko dito na magtatapos ang kapalaran ko, pero nakilala ko kayong lahat. Sa ikaapat na layer ng Forletland, bumangon ang pagnanais na mabuhay ako nang malaman kung kayang labanan ng iyong Years 1 Genesis Bell ang Galit Wind. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makokontrol mo ako. Ang aking kapalaran ay muling isinulat, at kaya ko lamang magtiis at maghintay ng tamang sandali. Gayunpaman, naranasan ko ang mga bagay na hindi ko pa na-encounter dati sa aming mga pakikipag-ugnayan. Madali sana mong makuha ang ikatlong layer na boon at makuha ang Nether Demonic Sword, ngunit para sa kapakanan ng isang espiritual na katawan na alipin, itinaya mo ang iyong buhay at nahulog sa isang mapanganib na sitwasyon, na wala ang Golden Body Boon.
Nakita ko rin ang iyong mga kaibigan na lubos na naniniwala na hindi ka mamamatay, at naghihintay sila sa amin sa dalampasigan. Iyon ay isang walang uliran na pagkakaibigan, isang walang uliran na pagkakaisa, at isang tunay na katapatan na hindi ko pa nakita noon. At that moment, naisip ko, ano bang masama kahit kontrolado mo ako? Ang isang guro na handang ipagsapalaran ng kanyang buhay para sa isang espiritual na alipin sa katawan ay nararapat na mangako ng katapatan, hindi ba? Sa maingat na pagsasaalang-alang, napagtanto kong hindi mo pa ako sinisiraan o inapi ni rebelde mula nang makontrol mo ang US. Hindi mo kami itinuring na alipin. Ikaw mismo ang nangunguna sa tuwing may panganib, at sumunod lang kami. Ito ay hindi tulad ng ibang mga tao na tinatrato ang US bilang kanyang kumpay. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Rebella, ngunit kahit papaano ay kinikilala kita bilang aking guro at naaalala ang iyong kabaitan. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Abelard. Noong sinabi mo ang walang pusong mga salitang iyon ngayon, tiyak na hindi mo yun tunay na intensyon. Nakita namin kung anong uri ka ng tao sa mga taong ito. Maaari mo akong makilala sa ganoong paraan, na nagpapahiwatig na binibigyang pansin mo ang US. Natatakot ka na kung makakuha ako ng pahintulot na bumalik at tulungan ka, bababa ako mula sa Sacred Heavenly Path patungo sa Zenith Heavenly Path. Guro, tinanggap ko na ang iyong biyaya. Kahit na kailangan kong putulin ang aking 7 emosyon at 6 na pagnanais na makamit ang landas sa langit, hinding-hindi ko sisirain ang kontrata ng kaluluwa. Nananampalataya din ako na hinding-hindi ka pababayaan ng mga kaibigan tulad ni Truett at Zitlali para sa pagtataguyod ng landas sa langit. Kung hindi mo kailangan ng tulong ko, tahimik akong maglilinang hanggang sa araw na kailangan mo ako. Pagkasabi nito, bigla siyang lumuhod sa harap ni James at yumuko sa Tai Chi ground ng malakas. Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay. Abelard. Thud. Isa pang malakas na kalabog ang narinig nang muling tumama ang ulo ni Abelard sa lupa. Sa sandaling ito, siya ay naluluha. Ang unang busog ay ang pasasalamat sa pagligtas mo sa aking buhay, guro. Ang pangalawang pagyuko ay ang pasasalamat sa pagkilala mo sa akin, guro. Pagkatapos, yumuko siya sa ikatlong pagkakataon, sumisigaw, ang pangatlong pagyuko ay ang pasasalamat sa pagbabago ng aking kapalaran, guro. Nang iangat niya muli ang kanyang ulo, isang inscription ang bumaril mula sa gitna ng kanyang mga kilay, na naging isang gintong mouse jade na inukit. Nahulog ito sa mga kamay ni James. Guro, kahit kailan o saan, hanggat dinudurog mo ang jade mouse na ito, pupunta ako upang tulungan ka, hindi pinapansin ang buhay o kamatayan. Pagkatapos sabihin ito, pinunasan niya ang kanyang mga luha at naging isang sinag ng liwanag, na bumaril patungo sa bola ng enerhiya. Abelard. Sigaw ulit ni James. Gayunpaman, ang bola ng enerhiya sa walang laman ay mabilis na lumiit hanggang sa mawala ito. Napuno ng katahimikan ng hangin. Sa tuktok ng bundok, si Rebella, ang matanda na nakasuot ng itim, at ang matanda na nakasuot ng puting damit ay tahimik. Dahan-daang pumikit si James. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Abelard bago makamit ang landas sa langit. Tumabi si Rebella kay James, nakatingin sa kanya na may masalimuot na emosyon sa mga mata. Si James ay isang likas na pinuno, nagtataglay ng kagandahan ng isang ipinanganak na pinuno. Maging ang mga nag-iisang nabubuhay na nilalang tulad ni Abelard ay lubos na nakatuon sa kanya. Ang gayong mga karismatikong katangian ay hindi maaaring taglayin ng mga nakatataas sa Timaeus sect. Ang mga kalkulasyon, pagsasabuatan, mapanlinlang na kilos, at mapagkunwari na pagpapakita ay hindi maihahambing sa tunay na katapatan at pagiging bukas. Nasaan ka, James? Bumalik na kami, James. Nasaan ka? Sabihin sa amin ang iyong mga coordinate, Master. Miss na kita, Master. Nasaan ka? Sa biglaang paglilipat ng mga tinig na ito, nawala si James sa kanyang kalungkutan. Pinunasan niya ang bahagyang basa niyang mga mata at saka tumangala. Bumalik na sila. Kailangan ko silang makilala. Pagkatapos, same time niyang inilagay ang jade mouse na ibinigay ni Abelard sa kanyang soul space. Huwag mong banggitin ang anumang bagay tungkol kay Abelard kapag nakilala ko sila mamaya. Pagkasabi nito, tumalon siya sa hangin, patungo sa bakuran ng Forlet Land.
Saglit na nag-alinlangan si Rebella at mabilis na sumunod. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang parehong nakaitim na nakasuot at nakaputing matanda. Habang nasa likod ang mga kamay, bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit, 1,000 milya ng dilaw na ulap at puting paglubog ng araw. Umiihip ang hilagang hangin, at lumilipad ang mga gansa sa nyebe. Sinulyapan siya ng nakaitim na matanda at malamig na sumigaw, "Huwag kang mag-alala na wala kang mga kaibigan sa iyong hinaharap na buhay. Sino sa mundo ang hindi makakakilala sa iyo?" Oo, napabuntong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit. Sa gayong kagandahan at matuwid na pakikipagkaibigan, sino sa mundo ang hindi makakakilala sa iyo? Lupain ng Forlet. Sa kabila ng pagtalikod sa makalangit na landas, umani sila ng napakalaking biyaya. Ang kanilang mga pisikal na katawan ay unang muling itinayo at makabuluhang pinalakas kumpara sa dati. Kasabay nito, ang kanilang mga cultivation base ay nakaranas ng malaking pag-unlad. Naabot ni Truett ang rurok ng ikapitong kapigatian ng Years 1 Dale rank nang hindi nahaharap sa anumang heavenly tribulation nang siya ay pinalabas mula sa Tai Chi. Years 1 Dale rank 7th tribulation, ayon sa pagkakabanggit. Ang pinakakahanga-hangang tagumpay ay si Zitlali, na ngayon ay nagtataglay ng lakas ng mas mababang grado ng 8th tribulation ng Years 1 Dale rank. Habang hinahanap nila ang kinaroroonan ni James, bumaba si James kasama si Rebella sa kawalan. James. Agad na sumugod si Truett at niyakap si James nang makita ang nasa sabik na ekspresyon, na hindi nagpakita ng panghihinayang sa pagtalikod sa landas sa langit. Sa pagmamasid sa kanila, naramdaman ni James ang init sa kanyang puso. "James, bumalik na ang golden body mo." Binitawan ni Truett si James at nakangiting tumingin sa kanya. "Sa pagkakataong ito, hindi na ako magugulat pa, di ba? Gusto mo bang subukan?" Pang-asar ni James. Nang marinig ito, mabilis na lumipat si Truett sa likod ni Zitlali. Tinakpan ni Zitlali ang bibig at humajijek. "Mas shock ka ba ni James?" Nagreklamo si Truett, "Hindi mo alam kung paano ko siya itinapon noong panahon natin sa Mount Marty Ali sa Timea sect. Gusto mo bang subukan?" Natigilan si Zitlali, pagkatapos ay buong-buong sinabi, "Darling, asawa mo ako." Hinawakan ang braso ni James. "Hayaan mo akong subukan." Gayunpaman, wala siyang naramdamang discomfort habang nakayakap sa braso ni James. Nang makita ito, nagpakita si Truett ng nagulat na ekspresyon. "James, nawala na ba ang iyong golden body sa nakakagulat na kakayahan? Umalis ka na." Mapaglarong sabi ni James. "Nakokontrol ko na ngayon ang quasar lightning, at hindi ito aatake ng walang habas." Sa mga salitang ito, tuwang-tuwa si Truett at kumapit sa leeg ni James. "Ito ay mahusay. Mukhang bumuti na naman ang iyong cultivation." Mula sa gilid ay matamang tinitigan ni Zitlali si James. "Sa 8th tribulation ng aking Years 1 Dale rank, hindi kita makita. Mukhang nalampasan mo ang mababang grado ng 8th tribulation ng Years 1 Dale rank." "Talaga?" Muling humagalpak ng tawa si Truett. "James, ginawa nating pagpapala ang kasawian sa pagkakataong ito." Habang pinapanood silang masayang nag-uusap at ganap na binabaliwala ang bagay na isuko ang landas sa langit, hindi mapigilan ni James na maantig. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ibinigay. Sa halip, natatakot lang sila na magdulot sa kanya ng hindi kinakailangang pag-aalala. Ano pa ang mahihiling sa mga kaibigang tulad nito? Biglang sumili ang pulang liwanag mula sa itim na guwantes ni James, at lumitaw ang 1 taong gulang na sanggol na babae. Nang makita ang kumikinang na pulang sanggol, ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nag-uusap ay natigilan. Ang cute na bata. Ang mga mata ni Zitlali ay kumikinang sa pagmamahal ng ina habang inaabot niya ang sanggol. "Halika. Yayakapin kita. Huwag mo akong hawakan. Masyadong mababa ang iyong cultivation base." Nakahawak lang sa kanya, nabigla agad. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Zitlali na lalapit na sana at mabilis na binawi ang kamay. Puno ng gulat ang mukha niya. Ano ito? Nanlaki ang magagandang mata ni Seisha. Natauhan si Rebella. "Ito ay Lizia mula sa Years 1 Genesis Bell." "Lizia." Excited na tumingin si James kay Lizia. "Gising ka na ba talaga? Guro,
Sabik na sumubsob ang maliit na figure ng batang babae sa mga braso ni James. Binuhat siya, hinawakan siya ni James sa sobrang pananabik. Hindi niya inaasahan na magdadala ng dobleng saya ang araw na ito. Iniwan ng kanyang mga kaibigan ang landas sa langit at bumalik, at nagising si Lizia. Tila sulit ang lahat ng abala nitong mga nakaraang taon. Pinapanood ang malapit na pakikipag-ugnayan nina Lizia at James, lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa pagtataka. Inilagay si Lizia sa kanyang leeg, ngumiti si James sa lahat. Mukhang may reunion tayo. Ilabas ang anumang pagkain at inumin na mayroon ka sa iyong mga kayamanan. Nang marinig ito, lahat ay tumango at ngumiti. Pagkatapos ng isang maikling paggulo ng aktibidad, isang tumpok ng mga siga, iba't ibang masasarap na pagkain, at masasarap na alak ang inilabas. Maraming buhay na nilalang ang nakaupo sa paligid ng siga, bawat isa ay may mataas na espiritu. Gayunpaman, sa kabila ng mga kasiyahan, nagkaroon ng hindi nasabi na kasunduan sa kanila na hindi banggitin ang pag-abandona sa landas sa langit, at si James ay nagkunwaring hindi alam dahil ang pagpapalaki nito ay lilikha lamang ng awkwardness. Ang damdamin ay pinakamahusay na naiwan sa kanilang mga puso. Si James ay nakaramdam ng labis na kagalakan sa paggising ni Lizia at sa kanyang hindi inaasahang pisikal na embodiment na lumabas sa Year 1 Genesis Bell. Bukod dito, ang buong katawan ni Lizia ay ngayon ay kulay rosas na pula, na tila naghahatid ng isa pang impormasyon sa kanya. Si Lizia ang kanyang pangalawang katawan. Ang dalawang matatanda mula sa ikatlong layer ng Forlet Land ay nagsalita ng malalim na parirala. Nakaukit ito sa kanyang alaala. Sa ilalim ng nagtitipon na kulay abong ulap, isang napakaraming orasan ang tumunog, sa itaas ng Genesis, ang Marcy Ice Combat Form, ang Nirvana Golden Bones, at ang Quasar Second Body, na sumanib sa landas ng kalikasan, na kumukumpleto sa Daelcon rank. Sa maingat na pagsasaalang-alang, ito ay dapat na isang hindi may iwasang elemento ng pagkumpleto ng ranggo. Ngayon, mayroon siyang Years 1 Genesis Bell at ang Golden Body. Pagkatapos ng Nirvana Golden Bones, na-recast din ito. Ang tinatawag na Quasar Second Body ay dapat sumangguni sa Lizia, ngunit siya ay kasalukuyang naka-display na pula. Maaari bang may 6 pang mga kulay upang mag-evolve? Sa pag-iisip tungkol dito, nadama ni James ang higit na motibasyon at pag-asa. Pagkatapos kumain, sinabi ni James ang kanyang layunin, at nakatanggap siya ng lubos na pagsang-ayon mula sa kanyang mga kaibigan. Nang mapuno na ang kanilang mga tiyan, dumiretso sila sa Pyramid Battlefield, sinimulan ang pag-atake patungo sa layunin ni James. Matapos ang hindi mabilang na mga panahon ng pagkakaisa at determinasyon, sa wakas ay napuksa nila ang lahat ng walang kaluluwang nilalang ng Years 1 Daelmrank's 8th Tribulation. Sabay-sabay, nagsimulang pumasok si James sa Heavenly Tribulation ng upper grade mula sa middle grade Years 1 Daelmrank's 8th Tribulation. Pagkatapos ng umuusad at magulong kapigatian, naramdaman ni James na puno ng walang hanggan ang kanyang katawan. Higit sa lahat, 2 payat na puwersa ng kulay abo at itim ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay at kanang braso. Alam ni James na ito ang makasaysayang kapangyarihan at kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form. Nang ibigay niya ang 2 puwersang ito, sila ay pasulpot-sulpot at medyo nakalilito. Iniisip niya kung kailangan niyang maabot ang rurok ng 8th Tribulation ng Years 1 Daelmrank para talagang makontrol ang 2 kapangyarihang ito. Lumulutang sa kawalan. Nang makitang pababa na si James, dali-dali silang nagtipon-tipon. James, nakarating ka na ba sa peak? Katatapos lang ni James sa upper grade tribulation, paano ito naging napakabilis? Huwag kang mag-alala. Maaari tayong pumunta sa mas mataas na layer. Ang mga buhay na nilalang sa susunod na layer ay pawang mga kakaiba sa Years 1 Daelmrank's 9th Tribulation. Bagamat wala silang mga kaluluwa, ang kanilang lakas ay kakilakilabot. Nakikinig sa mga salita ng ilang buhay na nilalang, tumango si James. Kailangan ko ng ilang oras upang pagsamahin ang pagbuo at supernatural power. Kung hindi, baka mapahamak tayong lahat kapag pumunta tayo sa susunod na layer. Ako ay nasa tuktok ng Years 1 Daelmrank's 9th Tribulation. Napatitig si Rebella kay James. Kaya ko. Hindi, agad na pinutol ni James si Rebella.
Maaari mong masaktan ng husto ang mga walang kaluluwang nabubuhay na nilalang na ito, ngunit hindi mo sila maaaring patayin, o matatapos ka. Walang sinabi si Rebella. Magkaibigan, tiningnan ni James ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Alam kong marami kang natamo na mga biyaya, ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na maaari tayong humarap sa isang buhay at kamatayang labanan pagkatapos na lisanin ang Forlet Land. Nababahala ito kung maitatag natin ang ating sarili sa 3,000 na dakilang mundo ng Genesis at sa hindi mabilang na mundo ng Microgenesis. Kaya, umaasa akong lahat ay samantalahin ang masaganang cultivation resources ngayon at subukang pahusayin ang iyong cultivation base hanggat maaari. With that, itinuro ni James ang kawalan. Sa susunod na layer, may mga kakilakilabot na walang kaluluwang powerhouse sa Yerswandale Ranks 9th Tribulation. Habang tinataas natin ang ating cultivation base, ito ay isang magandang pagkakataon na magsanay laban sa kanila. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa karanasan. Matapos marinig ang mga salita ni James, maraming nabubuhay na nilalang ang nagpalitan ng tingin at naghiwa-hiwalay. Nakaupo sila sa posisyong lotus para magtanim, at sumunod din si James, naglilinang sa gitna ng hangin. Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay umabot na sa itaas na grado ng Yerswandale Ranks 8th Tribulation, at isang thread ng historical power at ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ay lumitaw sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay. Kailangan niyang maging pamilyar at muling isama ang lahat ng kanyang Zen. Sa kabuuan, nagtataglay siya ng maraming supernatural powers ngayon, tulad ng Quasar Lightning, Galit Wind, Wraith Flame, at ang Yerswan Genesis Bell. Binuo niya ang 4 na supernatural powers, na binubuo ng hangin, kulog, apoy, at bundok. Gayunpaman, tila hindi sapat na umasa lamang sa pagbuo upang pagsamahin ang mga supernatural na kapangyarihang ito. Ang Porma Sion ay isang plataporma lamang ng labanan. Maaari nitong bitag ang mga kalaban at payagan siyang mag-atake mula sa maraming punto gamit ang mga kapangyarihang ito, ngunit hindi nito makakamit ang tuloy-tuloy na pagsasama upang mapahusay ang mabigat na lakas sa pag-atake. Matapos magnilay-nilay, naisip niya ang curse magic mula sa pamana ni Franciscus. Sa panahon ni Franciscus, nalampasan niya ang lahat ng nangungunang kapangyarihan sa 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds gamit ang kanyang walang kapantay na curse magic. Ito ay hindi isang pagkakataon ngunit isang resulta ng lakas. Gayunpaman, naintindihan lang niya ang Third Marcy Ice Combat Form. Nagtaka si James kung paano niya nagawang duminahin ang lahat ng top-tier powerhouses. Kung isinama niya ang lahat ng kanyang supernatural power sa curse magic, pinagbuti at binago ang magic, kasama ng dalawahang suporta ng Third Marcy Ice Combat Form at ng historical power, at sa proteksyon ng Golden Bones at Golden Body, hindi ba siya magiging mas mabigat pa kaysa kay Franciscus sa kanyang kalakasan? Sa pag-iisip nito, dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata at na-access ang matagal ng selyadong curse magic mula sa mana ni Franciscus. Ayon sa klasifikasyon ni Franciscus, ang curse magic ay may kabuuang 6 na extremes. Ang unang matinding sumpa ay naka-target lamang sa isang individual sa loob ng saklaw ng pag-atake nito, na nagmumura sa mga buhay na nilalang na may parehong antas at nagpapatawag at nagkokontrol sa isang masamang espiritu. Ang ikalawang matinding sumpa ay sumasaklaw sa isang lugar sa loob ng radius ng isang light year, na nagpatawag ng 10 masasamang espiritu ng parehong cultivation base upang lumaban ng sama-sama. Ang ikatlong matinding sumpa ay sumasakop sa isang lugar sa loob ng radius na 10 light years, na nagpatawag ng isang masamang espiritu sa isang kaharian na mas mataas kaysa sa sarili upang lumaban ng sama-sama. Ang ika-4 na matinding sumpa ay sumasaklaw sa isang lugar sa loob ng radius na 100 liwanag taon, na nagpapatawag sa mga masasamang espiritu ng dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa sarili upang lumaban ng magkasama. Ang ika-5 matinding sumpa ay sumasaklaw sa isang lugar sa loob ng radius na 1,000 light years, na nagpapatawag sa mga masasamang espiritu ng 3 kaharian na mas mataas kaysa sa sarili upang lumaban ng sama-sama. Ang ika-6 na matinding sumpa ay kilala bilang ang makasaysayang dakilang sumpa. Kapag nakast, maaaring wasakin ang langit at ang lupa, hindi pinapansin ang kalawakan,
mga hadlang, at anumang kaharian. Maaari nitong ipatawag ang mga masasamang espiritu ng limang kaharian na mas mataas kaysa sa sarili upang lumaban ng sama-sama, at maaari silang magsanib. Ang kakayahan ni Franciscus na walisin ang 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds ay dahil sa paggamit niya ng Historial Great Curse. Sa huli, kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sampayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, na ginagawang isang walang hanggang bangungot at bawal ang pangalang Franciscus Yulon. Naunawaan ang lahat ng ito, labis na nabigla si James. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si Franciscus, na may pinakamataas na Years-One-Dale Ranks 9th Tribulation, ay kayang talunin ang lahat ng top-tier powerhouses sa Genesis World. Bawat galaw ni Franciscus ay nagpapahiwatig ng hindi mabilang na masasamang espiritu na gumagalaw sa tabi niya. Bukod dito, nagtataglay siya ng cultivation base ng ilang mga kaharian na mas mataas kaysa sa kanyang kalaban. Ang gayong labanan ay malayo sa simpleng pagmamanipula ng sumpa. Isa itong kumpletong dimensional na pag-atake. Higit sa lahat, sa loob ng curse magic na minana ni Franciscus, mayroong isang malalim na kasabihan. Kontrolin ang kaluluwa kung saan mayroong kaluluwa, kontrolin ang kalansay kung saan walang kaluluwa. Para sa mga walang kaluluwa at buto ay kontrolado ng Genesis. Ang kinang ng minanang curse magic ni Franciscus ay tiyak na nasa kontrol. Kung kaharap man ng isang kalaban na may parehong cultivation base o isa na hihigit sa kanya, nangangahulugan ito ng simula ng isang bangungot na minsang nahuli ng curse magic. Maliban kung ang isa ay maaaring patuloy na mag-ingat laban sa sumpa. Gayunpaman, sino ang tunay na makakamit iyon laban sa matataas na antas na mga kalaban ng parehong cultivation base? Si Franciscus ay hindi matatalo, ngunit paano siya natalo? Marahil ay hindi siya sumuko sa isang panlabas na kaaway kundi sa sarili niya. Kung hindi, sa kanyang higit na kahusayan, sino ang tunay na magdadala sa kanyang pagbagsak? Sa gitna ng napakaraming emosyon sa kanyang puso, mariing ipinikit ni James ang kanyang mga mata at sinimulang ayusin ang curse inscription sa kanyang mga kamay. Natuklasan niya na ang pagsunod sa pamamaraan ni Franciscus sa pagtitipon ng masasamang espiritu, maaari lamang niyang ipatawag ang tatlo gamit ang kanyang kasalukuyang Genesis power, lahat ay nasa parehong antas ng kanyang paglilinang. Sa makatuwid, tinipon niya ang lahat ng kapangyarihang kumokontrol sa maraming espasyo na kanyang itapon. Sa huli, 9 na masasamang espiritu lang ang nagawa niyang ipatawag, na hindi naabot ang antas ng ikalawang matinding sumpa. Upang subukan ang kanyang teorya, pinagsama ni James ang multicolored flame of Hemera, ang Galit Wind of Fennec, at ang Quasar Lightning. Ang resulta ay isang malakas na puwersa ng purple gold na nag-iwan sa kanya na namangha. Nang sabay-sabay niyang ipasok ang purple gold force na ito sa 9 na masasamang espiritu, bigla nilang iminulat ang kanilang mga mata, na nagmumula sa isang nakakasira ng mundong aura. Pagkatapos, mabilis silang lumipat sa espasyo ni James at sabay-sabay na nagpakawala ng suntok, nagpadala ng 9 na stream ng purple gold power na agad na nilipol ang 9 na espasyo. Nanginginig ang kanyang katawan, at bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Ang kapangyarihang ito ay tila ilang daang beses na mas malakas kaysa dati. Sa pag-iisip nito, agad na binuksan ni James ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang mga kaibigan na naglilinang sa kanyang paligid. Pagkatapos, lumitaw siya sa isang mas mataas na layer ng pyramid na may isang flash. Sa hindi inaasahan, ang naghihintay sa kanya ay hindi isang pag-atake mula sa Years-One-Dale Ranks 9th Tribulation na walang kaluluwang nabubuhay na nilalang kundi mga estatwa na nakakulong sa lugar. Sa gitna nila, nakilala pa niya ang mga pamilyar na mukha. Bukod kay Yegor, nandyan sina Franciscus, Zachary, at maging ang misteryosong matanda na gumabay sa kanila papunta sa Forlet Land. Bulalas ni James. Ito ba ang kanilang pangunahing sarili? Oo naman, umalangaw-ngaw ang tawa ng matanda na nakasuot ng puti mula sa kawalan. Ang nakita mo sa kanila sa Genesis World ay isa lamang reincarnated form. Lumahok din sila sa dakilang labanan noong panahong iyon. Mr. Kasama rin sa kanila si Franciscus. Kumunot ang noo ni James. He hails from the dark world and faced rejection from everyone.
Hindi iyon ang madilim na mundo, dahan-daang wika ng nakaitim na matanda. Tinatawag itong Yara World. The Yara World. Kumunot ang noo ni James. Anong ibig sabihin nito? Ang tinatawag na Tai Chi na nagbubunga ng dalawang prinsipyo ay ang pagsasama ng yin at yang, sinasadya ng nakaitim na nakasuot na elder ang bawat salita. Ang itim ay kumakatawan sa yin, habang ang puti ay kumakatawan sa yang. Sa ngayon, tiyak na dahil si yang ay yumayabong habang si yin ay humihina na ang batas ng langit ay nagkakagulo. Kung hindi, paano lilito ang isang tulad mo? Pagkarinig nito ay napabuntong hininga si James. So, sinasabi mo na walang totoong kadiliman at liwanag sa mundo, walang bagay na matuwid at masama. May matuwid at masama, ngunit ang kadiliman at liwanag ay magkaugnay. Humalaklak ang matanda na nakasuot ng puti. Kung tungkol sa paghahati sa pagitan ng matuwid at masama, ito ay walang iba kundi ang pagkakaiba sa pagitan ng dakilang landas at ng demonic na landas. Ang dakilang landas at ang demonic na landas. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. So, minamaliit mo pa rin ang mga buhay na nilalang na may masasamang hilig. Nagkamali ka, dahan-daang sabi ng nakaitim na matanda. Ang tinatawag na demonic path ay naghahanap ng pagkawasak, habang ang great path ay naghahanap ng paglikha. Ito ay hindi tinutukoy ng kapanganakan, pangunahing sarili, o kung saan nagmula ang isang tao kundi sa pamamagitan ng mga kilos at gawin ng isang tao. Mukhang patas ang paghahati batay sa mga aksyon at kasanayan. Bahagyang napabuntong hininga si James. So, kaparehas ba ako ng mga eksperto sa supernatural power na ito? Maaari kang pumili ng isa, at tatanggalin namin ang mga ito. Ngumisi ang nakaitim na matanda. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, tiningnan ni James ang malinaw na nakakulong na walang kaluluwang mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos ay lumapit siya sa figure ni Igor. Ano ang kanyang cultivation base dito? Sumagot ang matanda na nakasuot ng puting damit, nakataas na grado ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Nang marinig ito, nanginginig si James. Ang ama ni Truett ay nakarating na sa itaas na baitang ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation noon. No wonder lagi siyang nag-e-enjoy sa pakikialam sa mga tao. Bilang tugon, hinaplos ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Ang Yegor Sadler na ito ay pambihira. Noong una, siya ay inanyayahan ng Tai Chi ng higit sa 5,000 beses na maging dakilang landas sa langit, ngunit matigas siyang tumanggi. Pagkatapos, hiniling sa kanya na maging mga tetragod, at tinanggihan din niya iyon. Sa puntong ito, bamantong hininga din ang nakaitim na nakasuot na elder, sa wakas, binigyan siya ng posisyon ng Tai Chi deity. Natanggap ba siya? Bulalas ni James. Hindi. Sagot ng nakaitim na matanda. Hindi nakaimik si James. Ang buong pamilya ni Truett ay puno ng pagmamataas at kalayaan, pambihira at walang pigil na kapangyarihan. Kapansin-pansin na ang sinumang may salitang, Tai Chi, sa kanilang paglilinang ay walang alinlangan na isang grand supernatural. Ayon sa kasalukuyang categorization ng cultivation base, sila ay itinuturing na Declan rank powerhouses. Maging ang kasalukuyang Yegor ay nasa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Sa pagtingin sa parang buhay na estatwa ni Yegor sa kanyang harapan, umiling si James. Kahit na siya ay kasalukuyang nasa itaas na grado ng Years One Dale Ranks 8th Tribulation, hindi siya nang ahas na hamanin ng gayong eksperto. Kaya, lumipat siya sa magulo na estatwa ni Gladwin. Ano ang tungkol sa matandang ito? Katulad ni Yegor, paalala ng matanda na nakasuot ng puting damit. Iminumungkahi kung humanap ka ng mas angkop. Lahat sila weirdo. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya at nagpatuloy sa unahan. Pagkatapos ng ilang katanungan, lumabas na ang lahat ng weirdo na ito ay nasa gitnang baitang ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Dahil dito ay hindi na nakaimik si James. Pagdating niya sa parang buhay na estatwa ng isang babae, biglang nanlaki ang mata ni James. Thea, this is my wife. She's actually here. Bahagyang ngumiti ang nakaitim na matanda. Bilang Dark Heavenly Path, natural na kabilang siya sa line-up. Kabanata 6,900. Ito ay hindi makatwiran. Agad namang lumingon si James.
Noong siya ay nasa Dark World, ang kanyang cultivation ay nasa tuktok lamang ng Years 1/9 rank kahit na siya ang Dark Heavenly Path. Paano siya may lilista sa 9th Tribulation Powerhouses ng Years 1 Dailm rank? Ang madilim na mundo na tinutukoy mo ay hindi ang madilim na mundo, dahan-daw ang wika ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ang tinatawag na Dark World ngayon ay isa na lamang kakaibang espasyo na nilikha ni Franciscus. Hindi ito maaaring ituring na isang tunay na Dark World. Originally, ang mundong nakikita mo dito ay isang Tai Chi, mataimtim na sabi ng nakaitim na nakasuot na elder habang nasa likod ang mga kamay. Ang puti ay kumakatawan sa Yang, at ang itim ay kumakatawan sa Yin. Yang ay kumakatawan sa historial power, habang ang Yin ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Marcy Ice combat form. Sila ay nagpupuno sa isa't isa, magkakasamang nabubuhay. Sa huli, sumiklab ang digmaan ng 10,000 kaharian dahil sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang powerhouse ng Declan rank sa Great Path Cultivation. Matapos marinig ito, nagtanong si James sa nakakatakot na tono, "So, is the war essentially a struggle between the historical power and the power of the Marcy Ice combat form?" Oo, tumango ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang digmaan ay tinataka ng isang mahiwagang puwersa. Ang reincarnated na espiritu ay nakatakas, kinuha ang historical power bilang kanilang pangunahing sarili upang lumikha ng Genesis power. Ang kapangyarihang ito ay madaling matutunan at maunawaan, na may kakilakilabot na lakas, na unti-unting nangingibabaw sa mainstream ng Tai Chi world. Sa puntong ito, ang nakaitim na nakasuot na elder ay bumantong hininga, ang kapangyarihan ng Genesis ay likas na oportunista. Bagamat lumilitaw na mabilis itong sumulong sa paglilinang, sa panimula ito ay salungat sa dakilang daan. Habang ang ating kapangyarihan ng Martial's combat form ay mahirap linangin, na may mabagal na pagunlad, nagtataglay ito ng mabigat na lakas. Kapag umabot ito sa isang tiyak na kaharian, bihira itong makatagpo ng mga kalaban. Dahil doon, pinaikit ng matanda na nakasuot ng itim ang kanyang mga mata. Kusang loob silang nahulog sa katiwalian, ngunit iginiit na maikalat ang tiwaling impluensyang ito sa Ying world ng ating Marcy Ice combat form. Nilikha pa nila ang mga konsepto ng liwanag at kadiliman, pinipigilan at pinapatay ang mga nagsasagawa ng Marcy Ice combat form, na humahantong sa kawalan ng balanse ng Tai Chi world. Sa pag-unlad nito, ang Tai Chi world ay pinalitan ng Genesis world. Nang marinig iyon ni James ay napakunot ang kanyang noo. Kung gayon, bakit ang dating matatag na Genesis world ay nahati sa kasalukuyang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na micro-Genesis worlds? Ito ay may kinalaman sa mana na ipinasa sa iyo ni Franciscus, sabi ng nakaitim na nakasuot na matanda na may kasiyahan. Siya ay isang pambihirang henyo, nagsasanay ng Martial's combat form. Nilikha niya ang 6 na sukdulan ng curse magic, na naging walang talo sa Tai Chi world. Pinatunayan din niya sa kanyang sariling lakas na ang kapangyarihan ng Marcy Ice combat form ay higit na mataas sa kanilang Genesis power at ang historial power. Pagkarinig nito, napabulala si James, "So, sinasabi mo na ang orihinal na Tai Chi world ay binasag ni Mr. Franciscus." Nagpalitan ng tingin ang mga matatandang nakasuot ng itim at puting damit at sabay na tumango. Si James ay lubos na natulala. Hindi niya inasahan na si Franciscus ay magiging napakabigat na kaya niyang wasakin ang isang buong mundo. Sa pagninilay-nilay sa mga taong makasarili na nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagbanggit lamang kay Franciscus, naging maliwanag na dito ang ugat ng problema. With this in mind, James suddenly asked, "Paano napunta si Mr. Franciscus sa kanyang wakas? Sino ang makakapatay sa kanya?" "Walang makakapatay sa kanya sa Tai Chi world." Bumantong hininga ang nakaitim na nakasuot na elder. Kusang loob siyang sumuko dahil sa kawalan ng pag-asa at dalamhati, piniling maglaho. Dahil lang nabasag niya ang Tai Chi world. Kumunot ang noo ni James. Ikaw, bilang mga tao, ay nagtataglay ng kakaibang emosyon, mahinang hinaing ng matanda na nakasuot ng puti. Alam mo ba na hindi mabilang na buhay na nilalang ang nagdurusa sa pagkawasak na dulot ng pagkawasak ng mundo? Bukod dito, ang Tai Chi world ang pinuno ng 10,000 kaharian, na kinabibilangan ng iyong bayan. Matapos marinig ito,
huminga ng malalim si James. Hindi niya nalampasan ang kanyang paninisi sa sarili, kaya kusang loob niyang pinili na maglaho. Hindi lang iyon, sabi ng nakaitim na matanda na may mahabang buntong hininga. Napagtanto ni Franciscus na kahit na kaya niyang duminahin ang buong Tai Chi world, hindi niya maaaring pagsamahin ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at ng Historial Power. Dahil hindi niya mapaghalo ang dalawang puwersang ito, ang pakikibaka sa pagitan ng itim at puti, yin at yang, ay magpapatuloy ng walang katapusan at walang resolusyon. At siya ang magiging pangunahing salarin sa walang hanggang labanang ito sa pagitan ni yin at yang, liwanag at dilim. Kabanata 691. Mas naunawaan ni James matapos makinig sa kanilang paliwanag. Bago namatay si Francisco, nag-iwan siya ng sumpa na pumihil sa sinuman na banggitin ang kanyang pangalan. Hindi niya ginawa iyon dahil sa pagmamataas o kay-abangan. Sa halip, sinisikap ni Franciscus na pigilan ang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ito ay isang digmaan sa pagitan ni Yin at Yang. Isang salungatan sa pagitan ng mga kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at ng Historial Power. Gayunpaman, malamang na hindi inaasahan ni Francisco na ang mga may lihim na motibo ay sasamantalahin ang kanyang pagpanaw at ang mga pagsisikap na ginawa niya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga labanan ay hindi nabawasan. Higit pa rito, ang pagpapaubaya ni Francisco ay naging dahilan upang ang mga nilalang ng madilim na mundo ay matugunan ng isang kakilakilabot na kapalaran sa kalaunan. Huminga ng malalim si James habang nakatitig sa sculpture ni Thea. Paano ang kapangyarihan ng aking asawa sa Dark Heavenly Path? Paano nangyari iyon? Ang Heavenly Path ay hindi nahati sa Light Heavenly Path at Dark Heavenly Path mula pa noong simula, sabi ng matandang lalaki na nakasuot ng puting roba. Namumuno ang Tai Chi world sa lahat ng iba pang mundo. Nahahati ito sa dalawang hati, ang Yin at Yang. Ang bawat kalahati ay pinamamahalaan ng ibang tao. Ang parehong mga gobernador ay may mas mataas na katayuan kaysa sa landas sa langit. Naitatag ang Heavenly Path matapos magpasya si Francisco na huminto at gumawa ng kasunduan sa Tai Chi. Alam ni Francisco na ang mga umaasa sa kanyang proteksyon ay mahaharap sa pang-aapi kapag naabot na niya ang kanyang wakas. Kaya naman, hiniling niya kay Tai Chi na ibigay sa kanya ang Yin's Void. Gumawa siya ng kakaibang espasyo mula sa Yin's Void at inilipat ang lahat ng gusto niyang protektahan sa kalawakan. Pagkatapos, ginamit ni Franciscus ang kanyang pinakamahusay na kakayahan upang ilagay ang selyo sa ibabaw nito. Ang espasyong iyon ay kilala bilang Dark World ngayon. Idinagdag ng lalaking nakaitim na roba, nagpasalamat si Tai Chi sa kabutihang loob ni Franciscus. Nilikha niya ang Dark Heavenly Path para protektahan ang Void ni Yin. At saka, pinabawasan niya ang Yin Governor sa kanyang cultivation. Iyan ang asawa mo. The Yin's Void. Nagsalubong ang kilay ni James. Pinag-uusapan mo ba ang puting tuldok na matatagpuan sa itim na bahagi ng Tai Chi diagram? Hindi. Umiling ang matandang nakasuot ng puting damit. Ito ang itim na tuldok na matatagpuan sa puting lugar. Kalahati. Yan ang pinagmula ng mga kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form. Sinalubong ng matandang lalaking nakaitim na roba ang mga mata ni James. Ang creator ay nasa Years 1 Zalm rank noong ginawa nila ang Martial's Combat Form. Kaya, ang Yin's Void ay tinatawag ding Forbidden Void para sa Years 1 Zalm rank cultivators. Ang sinumang may mas mataas na cultivation rank ay mababawasan sa Years 1 Zalm rank o kahit na mas mababang rank kapag nakapasok sila sa Yin's Void. Nakuha ko na ngayon. Nakatingin si James sa malayo. Ang aking asawa ay hindi ipinanganak mula sa Dark Heavenly Path. Siya talaga ang Yin Governor, na pumasok sa Yin's Void. Kaya't ang kanyang cultivation ay napigilan. Tumanggo ang matandang magsasaka na nakasuot ng itim na damit. Ginawa ni Franciscus ang isang huling bagay upang matulungan ang mga nilalang ng madilim na mundo na magkaroon ng mas magandang pagkakataon na mabuhay bago matapos ang kanyang buhay. Pinaghiwalay niya ang dark power sa dalawa, kaya't nahati din siya sa dalawa. Iyon ay kung paano nabuo ang Dark Heavenly Path at ang Light Heavenly Path. Itinuon muli ni James ang kanyang tingin sa sculpture ni Thea. Ibig sabihin may dalawa akong asawa, tama ba? Nagpalitan ng tingin at ngumiti ang pares ng matatandang magsasaka.
Pagkatapos, tumanggaw sila ng bahagya. Dahan-daang inabot ni James ang kanyang kamay para hawakan ang sculpture. Gayunpaman, isang malakas na porma sayon ang pumihil sa kanyang kamay na makalapit ng sapat sa eskultura. Hindi maiwasan ni James na maawa kay Thea. Marami siyang pinagdaanan sa kabila ng pagiging gobernador ng Yin. Bukod dito, wala siyang alaala sa kanyang nakaraang buhay. Huwag kang mag-alala, Thea. Hahanapin kita at tutulungan kitang maalala kung sino ka. Di nagtagal, pumili si James ng mas mababang antas ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator para tanggalin ang kanyang selyo at makipaglaban. Isang napakalaking halaga ng Genesis Chrome ang lumabas mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bumangon si James sa ere. Pinakawalan niya ang pangalawang sukdulan ng sumpa na mahika at nagpatawag ng 9 na masamang espiritu. Ang mga espiritong iyon ay nagtipon sa paligid ng lalaki sa isang bilog at mabilis na umikot sa porma sayon na iyon. Sa utos ni James, sabay-sabay silang umatake. Nagkaroon ng pagsabog ng matinding enerhiya habang pinagsama ang 9 na purplish gold powers. Ang mga enerhiya ng Quasar Lightning, Wraith Flames, at Galit Winds ay isinama din sa pag-atake. Sabay-sabay na nagpadala ang mga espiritu ng libo-libong suntok sa nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Sinira nila ang Genesis Divine Light ng lalaki sa loob ng ilang segundo. Kabanata 672. Agad na ginawa ni James ang Years One Genesis Bell at nakulong ang lalaki dito. Tumunog ang isang tunog ng mga kampana sa sandaling na itakda ang kampana. Ang nasa katanghaliang gulang na magsasaka ay sumigaw at dumaing sa sakit dahil hindi siya makalabas sa kampana kahit anong pilit niyang gawin. Kasabay nito, ang napakalaking halaga ng Genesis Power ay dumaloy mula sa kampana patungo kay James. Sa kabilang banda, ang pares ng matatandang magsasaka ay may hitsura ng pagsang-ayon habang pinapanood nila ang labanan mula sa malayo. Maya-maya, huminto na ang pagtunog ng kampana. Nakaupo si James sa Years One Genesis Bell habang nakapikit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman ni James na ang kanyang Genesis Power ay bumuti ng husto. Masasabi pa niya na ang Genesis Power ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator na ito ay katumbas ng madalas na libong Years One Dale Ranks 8th Tribulation Cultivator na nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan. Bumaba si James sa bell at itinago ito. Noon lang niya napansin ang isang patay at itim na ahas na nakahandusay sa lugar kung saan nakalagay ang kampana kanina lang. This is too cruel, ungol ni James. Lumingon siya at nagtanong, ano ang mangyayari sa kanilang sarili sa labas ng mundo kung sisirain ko ang lahat ng pangunahing pagkatao dito? Ang mga matatandang magsasaka ay tumingin lamang kay James at ngumiti ng misteryoso. Malinaw na may higit pa sa paghusga sa mga tugon ng mga lalaking iyon. Saglit na nag-isip si James. Pagkatapos, nag-teleport siya at muling lumitaw sa harap ng iskultura ni Zachary. Pinili ko siya. Mangyaring tanggalin ang selyo na nakalagay sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ng lalaking nakaputing roba. Gayunpaman, siya ay isang upper-grade Years One Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator. Dapat ka naming bigyan ng babala. Ang matandang cultivator na nakasuot ng itim na roba ay nagsabi sa mabangis na tono, pagdating sa 9th Tribulation ng Years One Dale Rank, may malaking pagkakaiba sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pagitan ng mga cultivator na may iba't ibang grado. Kahit na pinagkadalubhasaan mo ang iba't ibang mga kasanayan sa pagpirma, maaaring hindi mo mahawakan ang antas na ito ng interrank na labanan. Ayos lang. Kalmadong sagot ni James, kung naramdaman kong natatalo ako, lagi akong makakatakas pabalik sa dating level. Hindi pa rin siya makakalagpas sa seal. Nag-aalala lang ako na baka wala kang oras para gawin iyon mamaya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ng lalaking nakasuot ng puting roba. Ngumisi si James. Kahit na wala siyang pagkakataong makatakas, hawak pa rin ni James ang kanyang trump card, ang Years One Genesis Bell. Nakaramdam ng tiwala si James tungkol sa kampana dahil pinrotektahan siya nito mula kay Rebella, na nasa upper grade Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Paalala ng lalaking nakaitim na roba. You can only choose to lift two people seal. This is your final chance. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa kanya? Tumango si James.
Nagpalitan ng tingin ang matatandang lalaki at itinaas ang kanilang mga palad. Isang sinag ng puting liwanag at isang sinag ng itim na liwanag ang itinapon sa eskultura ni Zachary. Ang selyo ay tinanggal halos kaagad. Bahagyang kinilig si James nang maramdaman niya ang napakaraming Genesis Chrome. Ganyan siya kalakas. Pinakawalan ni James ang pangalawang sukdulan ng sumpa na magic at muling nagpatawag ng siyam na masamang espiritu. Kabanata 6,973. Bago pa maibigay ni James ang kanyang susunod na utos, itinaas ng nagising na si Zachary ang kanyang kamay at gumawa ng libo-libong malalaking espada na nagmumula sa isang gintong kinang sa hangin. Ang mga espadang iyon ay nakabuo ng napakalaking lakas ng espada at pinasabog ito sa siyam na masamang espiritong iyon, na pinunit sila sa isang iglap. Nanlalaki ang mata ni James sa gulat nang umubos siya ng dugo sa sumunod na sandali. Ang lalaking nauna sa kanya ay mas makapangyarihan kaysa kay Rebelde sa pamamagitan ng mga fold kahit na pareho silang nasa iisang cultivation rank. Biglang, nakita ni James ang isang nakakatakot na dami ng chrome na naghuhugas sa kanya. Mabilis na tumakbo si Zachary papunta kay James. Ang mga kahanga-hangang espadang iyon ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Agad na natauhan si James. Mabilis niyang inihagis ang Quasar Lightning at Galit Wind sa direksyon ni Zachary. Saglit, si Zachary at ang kanyang mga espada ay napigilan ng paulit-ulit na pag-atake ng Quasar Lightning at ng malakas na Galit Wind. Nakakita si James ng pagbubukas at gumawa ng pag-atake. Isang Violet Gold Dragon ang nabuo mula sa sumpa na magic ni James, ang Quasar Lightning, Wraith Flames, at Galit Wind. Isang malalim na dagandong ang pinakawalan ng dragon habang lumilipad ito patungo kay Zachary. Gayunpaman, ang Violet Gold Dragon ay sumabog sa sandaling idirekta ni Zachary ang kanyang sword energy dito. Sigurado ka ba na siya ay nasa mataas na baitang ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation? Galit na sigaw ni James. Pinasimulan niya ang Third Martial's combat form. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang kamao at iniabot ang Genesis power sa kanyang kamay. Itinuro ni James ang isang pagsabog ng Genesis power na may kasamang bakas ng dark energy sa Zachary. Ang lakas ng pag-atake ay nagpalipad pabalik kay Zachary at nabasag ang kanyang Genesis Divine Light. Kasabay nito, ang isa pang Zachary na nasa Team sect ay nagmulat ng kanyang mga mata at dumura ng isang subo ng dugo. Ano? Ano yun? Paano ako nasugatan? Bahagyang natigilan si Zachary. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba sa kanyang paligid nang tingnan niya ang kanyang Zen. Bumalik sa ika-4 na antas ng Forlet Land, nagtago si James sa loob ng Yerswan Genesis Bell nang makita niya si Zachary na nagpasabog ng sword energy sa kanyang direksyon. Boom! 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 Ang kampana ay kumikinang na may kulay abo na glow habang tinamaan ito ng sword energies. Nakakabaliw siya. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Lysia. May suggestions ka ba kung paano ko siya matatalo? Dapat mong gamitin ang iyong espada upang labanan ang kanyang espada. Paalala ni Lysia sa kanya. Dapat mong pagsamahin ang iyong espada at magplano ng mabilis na pag-atake. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng Amethyst Gold Power at ang sumpa na magic, dapat ay kaya mong humarap sa kanya. Tama ka. Tumango si James. Gayunpaman, kailangan ko ng tulong mo para harangan ang mga pag-atake niya. Ginawa ni James ang Nether Demonic Sword at ang Judgment Scythe. Pagkatapos, mabilis siyang sumanib sa mga espada upang bumuo ng isang dambuhalang itim na espada na kumikinang na may gintong liwanag. Sa tunog ng kampana, bumaril si James kay Zachary. Si Zachary ay nakabuo muli ng Genesis Divine Light sa puntong iyon. Habang ibinibigay niya ang isang mahinang pagwawagayway ng kanyang kamay, nabuo ang mga patong ng magaan na kalasag sa kanyang harapan. Maririnig ang malalakas na kalabog habang ang itim na espada ay tumagos sa mga magaan na kalasag na iyon at papalapit kay Zachary. Nang sa wakas ay maabot na ng espada ang pangunahing sarili ni Zachary, itinulak ng lalaki ang kanyang mga palad pasulong at inilabas ang kanyang Genesis power. Hindi na makausad ang anyo ng espada ni James dahil sa Genesis power. Subukan nating gawin ito, kung gayon. Si James ay mabilis na naglagay ng maraming inscription ng sumpa kay Zachary.
Ang mga inscripsyong iyon ay sumisipsip ng Genesis power ni Zachary at gumapang sa buong balat niya. Kabanata 674. Ramdam ni Zachary na unti-unting kinakain ng mga inscripsyon ng sumpa ang kanyang kapangyarihan. Iniunat niya ang kanyang mga braso at ibinalik ang kanyang ulo. Sa isang malakas na sigaw, nagawa ni Zachary na sirain ang mga inscription sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang maikling pagsabog ng kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, ang maitim na gininto ang espada ay tumagos sa tiyan ni Zachary at nag-iwan ng madugong butas sa kanyang katawan. Sabay ubo ulit ng isa pang Zachary ng dugo. Pagkatapos, napahawak siya sa kanyang tiyan at bumagsak sa sahig sa punong tanggapan ng Timaeus Main Hall. Si Gladwin na kakapasok lang sa entrance ay nakita si Zachary sa sahig. Mabilis niyang itinuon ang kanyang kapangyarihan kay Zachary. Samantala, ang Zachary sa Forlet Land ay tumalikod at itinaas ang kanyang mga kamay. Siya ay tila ganap na hindi apektado ng kanyang pinsala. Parang nakakatanggap siya ng kakaibang enerhiya para suportahan ang kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, hindi mabilang na mga hugis ng palad ang lumitaw sa kalangitan at dahan-daang nabuo ang isang malaking palad. Bago magawa ni James ang Years 1 Genesis Bell, ang kakaiba at dambuhalang palad ay malakas na humampas kay James at pinababa siya ng isang antas. Sa antas sa ibaba, si Truett at ang iba pa ay nagmulat ng kanilang mga mata. Laking gulat nila nang makita nila si James na nahulog mula sa langit. Si Rebella ang pinakamalapit sa kinaroroonan ni James. Nag-teleport siya at halos agad na nahuli si James. Pagkatapos, unti-unting ibinaba ni Rebella ang sarili sa lupa. Biglang umubo ng dugo si James at nawala ng malay. Tumalsik ang dugo sa buong damit ni Rebella. Master, okay ka lang ba? Gulat na tanong ni Rebella. Sina Truett, Adair, at ang iba pa ay nagtipon sa paligid ni Rebella sa puntong iyon. James. Tawag sa kanya ni Truett. Napakunot ng noo si Sasha. Anong nangyari sa kanya? Naglakbay siya hanggang sa susunod na antas, sabi ni Zitlali sa mahinang boses, marahil ay dinaig siya ng isang Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator at ipinadala dito. Pwede pa ba yun? Bakas sa mukha ni Truett ang pagkalito. Nakamit ni James ang pinakamataas na grado ng Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation. Sa kanyang mga kasanayan at kaalaman, maaari pa niyang tanggapin ang middle grade Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator. Mamaya na natin pag-usapan yan. Inilagay ni Rebella si James sa lupa at sinimulang ihatid ang kanyang Genesis power kay James. Ang kanyang kapangyarihan lamang ay hindi magiging sapat. Sabi ni Adair, dapat tayong lahat ay tumulong. Umupo silang lahat sa paligid ni James ng pabilog at iniabot ang kanilang Genesis power patungo sa kanya. Nakapagtataka, naramdaman ng iba kung paano tinatanggap ni James ang lahat ng Genesis power na iyon, ngunit walang kapansin-pansing pagbuti sa kanyang kalagayan. Parang dinadala nila sa black hole ang Genesis power nila. Hindi ito gagawin. Sinimulan ni Zitlali, kailangan nating lagyang muli ang ating Genesis power sa pamamagitan ng pag-inom ng ating mga tabletas at elixir para patuloy na matulungan si James. Tumango ang iba at naglabas ng kanilang supply ng Genesis cores. Kinain nila ang mga core at tuloy-tuloy na ipinadala ang Genesis power kay James. Samantala, ang mga matatandang magsasaka na nakasuot ng puti at itim na damit ay nakatingin sa grupo na may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. May mga kaibigan at kasama siya. Hindi niya kakailanganin ang tulong natin. Wala siyang na-encounter na anumang isyo habang ginalugad ang Forlet Land. Ito marahil ang unang pagsubok para sa kanya. Napatingin ang matandang lalaki sa itim na roba sa isa pang Ginoo. Sino sa tingin mo ang mas masusubok sa trial na ito? Si Zachary o siya? Sa tingin ko pareho silang haharap sa mga paghihirap. Humalaklak ang matandang lalaking nakaputing roba. Sa pagpupursage ng binata na ito, malamang hindi niya bibitawan si Zachary ng ganoon kadali. Mahihirapan si Zachary kung ganoon. Ang matandang magsasaka na nakasuot ng itim na damit ay ngumisi. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kasakiman. Siya ay mapaparusahan sa kanyang masasamang gawain. Bumalik sa Timaeus sect, dahan-daang nagkamalay si Zachary sa tulong ni Gladwin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Zachary. Para siyang natamo ng matinding sugat. Anong nangyari?
Isang malalim na pagkunot ng noo ang gumuhit sa mga kilay ni Gladwin. Paano ka nakatamo ng ganoong malubhang pinsala? Hindi ako sigurado. Huminga ng malalim si Zachary. Ang mga clone na ipinadala ko sa iba't ibang bahagi ng Demon Prison ay hindi nakatagpo ng anumang mga kaaway tulad ng Dark Heavenly Path. Ang aking Zen ay nanatili sa Timea sect all this time. Nagtaas ng kilay si Gladwin. Baka anak mo. Sinalubong ni Zachary ang tingin ni Gladwin. Hindi. Hindi pa siya nakakalabas ng Timea sect. Nasa third tribulation lang siya ng Yerswan Dale rank. At saka, hindi niya sinaktan ang sarili niya. Gayunpaman, I had this strange feeling of deja vu when I got injured. A part of my Zen got this feeling that I was just fought you know who. Naramdaman ko ang sumpa niyang magic. Franciscus. Nanlalaki ang mata ni Gladwin. Hindi pwede yun. Matagal na siyang patay. Patay na siya. Pinaikit ni Zachary ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mayroon siyang kapalit ng kanyang mga kasanayan. Nagmamadaling sagot ni Gladwin, sinasabi mong buhay pa ang binata, at nagawa kanyang saktan kahit sa loob ng Forlet Land. Sigurado ka ba dyan, Zachary? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Zachary. Nakatagpo siya ng iba't ibang hamon at pagsubok sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya naranasan ang ganito. Napabuntong hininga si Gladwin. Kamakailan lang, sinira ng Dark Heavenly Path ang isa sa iyong mga clone sa Demon Prison. Marahil iyon. Baka yun na. Inangat ni Zachary ang kanyang tingin. I swear dudurugin ko yang babaeng yan. Gladwin, dapat ko ring ipaalala sa iyo na siguraduhing walang makakaalam nito. Ang ating digmaan laban sa bagong alyansa ay nasa isang krusyal na punto. Wala pang paninindigan ang Javarai sect, Tempestora, at Eusta sect. Baka maging banta sa mga plano natin kung malalaman nila ang kalagayan ko. Tumango si Gladwin. It's about time we have Layla lead the troops, then. She has almost fully recovered, and we can't keep her under confinement for too long. Sa kanyang mga kasanayan at bangis, Layla ay dapat na mapanatili ang mga nag-iisip na lumiko laban sa amin sa ilalim ng kontrol. Kapaki-pakinabang siya para sa mga oras na tulad nito. Napahawak si Zachary sa kanyang dibdib. Ibigay mo ang utos ko sa kanya. Si Layla ang mamumuno sa puwersa ng Microgenesis Worlds. Tumango si Gladwin at tumalikod na para umalis. Nakakailang hakbang pa lang siya nang magtanong, sigurado ka bang ayos ka lang? Hinaway-kaway ni Zachary ang kamay sa kanya. Pagkatapos, lumabas si Gladwin sa main hall. Sa totoo lang, hindi lubusang naging tapat si Zachary kay Gladwin. Ang kanyang mga pinsala ay napakalubha na halos maapektuhan nito ang pagtatanim ni Zachary. Kailangan kong magsagawa ng closed-door meditation ngayon para maiwasan ang regression sa aking cultivation, bulong ni Zachary. I relay mo ang mga order ko. Ang pangunahing bulwagan ay selyadong simula ngayong araw. Ang lahat ng mga gawain ng Timea sect ay hahawakan ni Mr. Gladwin at Ms. Layla. Matapos ibigay ang mga tagubaylang iyon, umupo si Zachary na naka-cross legs. Ang kanyang anyo ay unti-unting kumupas, at si Zachary ay tuluyang nawala pagkaraan ng ilang sandali. Sa isang tahimik at malawak na universo, nakatayo si James sa isang bituin, na dahan-daang umiikot. Napakalaking halaga ng Genesis power ang dumaloy patungo kay James at naabsorb sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga inscription na pinagkadalubhasaan ni James ay lumutang patungo sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan at ginawang mga inscripsyong sumpa ang mga inscripsyong iyon. Pagkatapos, ang mga inscripsyong iyon ay pinagsama sa Genesis power upang bumuo ng masasamang espiritu. Sa paglipas ng panahon, nagawa ni James na lumikha ng mahigit 1,000 masasamang espiritu sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Hindi lamang niya ganap na pinagkadalubhasaan ang lahat ng uri ng sumpa na mahika, ngunit maaari ring lumikha si James ng maraming masasamang espiritu mula sa mga inscription ng sumpa at palayain sila sa aktwal na mundo. Hindi pinalaki ni James ang masasamang espiritu ng Amethyst Gold Power. Nais niyang subukan at makabisado ang ikatlong sukdulan ng sumpa magic. Sa ganoong paraan, ang masasamang espiritu ay maaaring lumakas ng sapat upang labanan ang mga mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila.
Umupo si James na naka-cross legs sa lupa. Ito ay isang nakakatakot ngunit kahanga-hangang tanawin habang ang libo-libong masasamang espiritu ay nakatayo sa paligid niya. Gaya ng utos ni James kasama ang kanyang Zen, dalawang kidlat na ginawa mula sa Dark Heavenly Tribulation ang nahulog mula sa langit at sunod-sunod na tinamaan ang masasamang espiritu. Ang masasamang espiritong iyon ay dahan-daang umiikot sa bawat lugar nila. Kapansin-pansing mas malakas ang kanilang mga kapangyarihan matapos tamaan ng mga kidlat. Sa sandaling iyon, ginawa ni James ang Years 1 Genesis Bell sa hangin. Habang tumunog ang kampana, mas mabilis na umikot ang mga masasamang espiritu at unti-unting nagsama-sama. Sabay-sabay na bakas sa mukha ni Truett at ng iba ang pagtataka habang nakatitig kay James. Sa una, natatanggap ni James ang kanilang Genesis power. Gayunpaman, sa ilang mga punto, sinimulan ni James na makuha ang Genesis power mula sa kanyang kapaligiran sa kanyang sarili. Simula sa unang antas hanggang sa ika-4 na antas ng Fourlet Land, lahat ng Genesis power ay dumadaloy patungo kay James. Nakikita rin ng iba ang Amethyst Gold power ni James na nagdadala ng iba't ibang inscription, kaluluwa ng mga halimaw, at Genesis cores mula sa iba't ibang antas hanggang kay James. Biglang lumabas ang nakakatakot na dark aura kay James. Isang violet gold na masamang espiritu na may taas na libo-libong metro ang lumitaw sa likuran ni James. Kamukha ni James ang espiritu. Gayunpaman, nakapikit ang mga mata nito, at may nagliliyab na pulang buhok. Ang masamang espiritu ay kumikinang mula ulo hanggang paa habang ito ay naglalabas ng nakakaligalig, masamang aura. Nasa gitnang baitang ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Bulalas ni Rebella. Nalaglag ang panga ni Truett. Ang bagay na iyon ay nasa gitnang baitang ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Tumakbo. Sigaw ni Zitlali sa taas ng boses niya. Ipinatawag niya ang kanyang siyam na Cyan Dragon para buhatin ang lahat maliban kay James sa ere. Sa sandaling iyon, ang violet gold na masamang espiritu ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagpaputok ng dalawang pulang laser beam. Ang lugar kung saan dumaong ang mga beam ay sumabog. Pagkatapos, ang espiritu ay gumawa ng isang itim na espada at sinimulang iwagayway ito ng malakas. Malaking bitek ang lumitaw sa espasyo sa paligid nito. Tila babagsak na ang kaharian dahil sa mga pag-atake ng espiritu. Galit na sabi ni Truett. Ano ang bagay na iyon? Nakita ko na ito sa Zephyria World dati. Tumugon si Zitlali, ang isang masamang espiritong nakasuot ng ginto na tulad nito ay lumitaw sa pagsubok upang makuha ang pamana ni Franciscus. Gayunpaman, ang espiritong iyon ay hindi kasing lakas ng isang ito. Ibig bang sabihin ay tinawag ni Master ang espiritong ito sa pamamagitan ng sumpa na mahika? Napatingala si Adair sa masamang espiritu. Tumango si Zitlali. That should be it. It seems James could fully unleash Franciscus' curse magic. Mukhang nakatakda na siyang maghayganti. Bahagyang kumunat ang noo ni Seisha. Ano ang nasa itaas na antas? Dapat ba tayong sumama sa kanya? Maya-maya lang, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Inangat niya ang tingin niya at tumingin sa iba pang nakasakay sa Cyan Dragons. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. None of you are allowed to come with me. Just wait here for my good news. Pagkatapos, si James at ang masamang espiritu ay nag-teleport sa antas sa itaas, na nag-iwan ng agos ng lilang liwanag sa likod nila. Kabanata 6,977. Ano ang dala ng binata? Tanong ng matandang magsasaka na nakasuot ng itim na damit. Itinuro ng matandang lalaking nakasuot ng puting roba ang kanyang tingin sa isang tiyak na direksyon. Pagkatapos, bumantong hininga siya. Tulad ng inaasahan sa kahalili ng legacy ni Franciscus, nagawa niyang maabot ang ika-4 na sukdulan ng sumpa magic sa napakaikling panahon. Zachary is doomed this time. Samantala, isang sinag ng purplish gold light ang dumaong sa battlefield para sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator. Umalis si James sa liwanag ng sumunod na sandali. Si Zachary ay nanatiling nakaupo sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkakataong iyon. Habang tumataas ang kanyang chrome, nagtaas ng braso si Zachary at itinuro ang pag-atake kay James. Hindi mabilang na mga hugis ng mga palad ang nabuo sa hangin at binaril patungo kay James.
Hindi ka talaga naglalaro, matanda. Sigaw ni James. Nag-transform siya sa isang purplish-black sword at lumipad patungo sa mga nakakatakot na palad. Boom! 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 Maririnig ang nakakabinging pagsabog mula sa kung saan dumaan ang espada. Pagkatapos, diretsyong bumaril si James patungo sa pangunahing sarili ni Zachary. Gayunpaman, ang walang kaluluwang bersyon ng Zachary ay nagawang makaiwas sa atake ni James ng medyo madali. Kasabay nito, gumawa si Zachary ng maraming clone ng kanyang sarili. Lahat sila ay nakakalat sa buong larangan ng digmaan. Clones na naman. Kulang ka sa creativity. Napaawang ang labi ni James. Walang gagana kahit anong gawin mo ngayon. Inutusan ni James ang masamang espiritu sa pamamagitan ng kanyang Zen sa sandaling iyon. Ang violet gold na masamang espiritu ay ibinaba ang mga braso nito pasulong at pinakawalan ang galit wind. Habang humahampas ang hangin sa mga clone ng Zachary, binawasan nito ang kanilang paglilinang at kapangyarihan. Pagkatapos, itinaas ng masamang espiritu ang kamay nito. Nagsimulang magtipon ng quasar tribulation cloud sa itaas. Sa loob ng ilang segundo, nahulog ang quasar lightning at tumama sa mga clone ni Zachary. Ang masamang espiritu ay nagbago sa isang bola ng enerhiya ng espada at lumipad sa larangan ng digmaan. Sinira nito ang mga clone ni Zachary sa loob lamang ng ilang segundo. Nanatili ang pangunahing sarili ni Zachary, at agad siyang sumugod sa masamang espiritu. Ang mga ilaw na kulay lila at ginto ay kumikinang sa buong larangan ng digmaan habang ang dalawang iyon ay nagsasalpukan. Ang mga pagyanig ay maaaring maramdaman sa espasyong iyon habang ang mga pag-atake ng apoy, kidlat, at hangin ay nagbanggaan sa isa't isa. Maraming planeta at universo ang nawasak sa sandaling medyo malapit na sa kanila ang pares. Nakatayo si James sa parehong lugar habang gumagawa siya ng hindi mabilang na mga inscription ng sumpa at ipinadala ang mga ito patungo sa masamang espiritu. Ang mga inscription na iyon ay maaaring magpapataas ng kapangyarihan sa pagtatanggol, pag-atake, at bilis ng masamang espiritu. Habang ginagampanan ng masamang espiritu ang bawat kasanayang alam nito sa ilalim ng kontrol ni James, pinakawalan ni Zachary ang kanyang buong kapangyarihan ng Years-One-Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator sa itaas na baitang. Bagamat ang rank ng cultivation ng masamang espiritu ay mas mababa kaysa kay Zachary, gayunpaman, taglay nito ang lahat ng napakahusay na kakayahan ni James. Bilang karagdagan, sina Lizia, Hemera, at Fennec ay sinamahan pa ni James ng masamang espiritu upang makatulong na mapalakas ang mga kasanayan nito sa pakikipaglaban. Sa madaling salita, ang pangunahing sarili ni Zachary ay talagang nakikipaglaban kay James at sa lahat ng mga espiritong naglilingkod sa kanya ng sabay. Matapos ang libo-libong palitan, nagtamo si Zachary ng iba't ibang matinding pinsala. Ang amethyst gold power na nabuo ng masamang espiritu ay gumawa ng maraming madugong butas sa katawan ni Zachary. Nakadikit sa kanyang katawan ang mga nakasulat na itim na sumpa. Isang mabigat na sipa ang ibinigay sa kanya ng masamang espiritu. Pinapanta nito si Zachary kay James. Mabilis na inilipat ni James ang Years-One Genesis Bell mula sa masamang espiritu patungo kay Zachary. Tumunog ang bell nang makulong ni James si Zachary sa loob nito. Habang si James ay nagsimulang sumipsip ng Genesis power ni Zachary, ang huli ay maririnig na sumisigaw sa paghihirap mula sa loob ng Years-One Genesis Bell. Sa isang nakatagong lokasyon sa loob ng Time sect, si Zachary, na nagsasagawa ng closed-door meditation, ay biglang napangiti at napasigaw sa sakit. Nagsimulang bumagsak ang mga lock ng buhok ni Zachary. Nararamdaman ni Zachary kung paano hinihigop ang lahat ng Genesis power na naipon niya sa kanyang pagmumuni-muni. Ang maliit na historial power na nabuo niya ay unti-unting nawawala. Kung mawawala si Zachary sa kanyang Genesis power at historial power, hindi niya mapapanatili ang kanyang quasi-Dailcon rank. Nagpumiglas si Zachary na gumawa ng rune at dinurog ito sa kanyang palad. Makalipas ang ilang segundo, isang lalaking pulang buhok at isang lalaking may puting buhok ang nagmateryal bago si Zachary. Bahagyang nakasimangot ang dalawang matandang magsasaka na iyon habang pinagmamasdan si Zachary na namilipit sa sahig. Habang ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng madaling araw,
Ang pulang buhok na lalaki at puting buhok na lalaki ay nabuo ang kanilang historial powers at inihatid sila patungo kay Zachary. Isang napakalaking bola ng enerhiya ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Zachary. Ang mga eksena ni James na sumisipsip ng Genesis power mula kay Zachary sa pamamagitan ng Years 1 Genesis Bell sa Forletland ay naibroadcast sa Energy Ball. Paano ito posible? Sabi ng mapupulang matandang magsasaka sa malamig na tono. Napabuntong hininga ang maputing buhok. Si Zachary was too greedy. He refused to sacrifice or let go of many things. That's why he ended like this. Malapit na siyang matalo sa quasi-Dalcon rank. Ang iba ay nag-cultivate o tumugon, kung wala ang kapangyarihan at katayuan na iyon, paano niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Timaeus sect? Itinaas ng lalaking may puting buhok ang kanyang palad at itinaas ang kanyang kapangyarihan sa langit. Sumunod naman ang lalaking pula ang buhok. Isang Tai Chi diagram ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Timaeus sect sa sandaling iyon. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang sumilay kay Zachary mula sa dahan-daang umiikot na Tai Chi diagram. Milyon-milyong destiny thread ang lumabas sa katawan ni Zachary. Ang bawat isa ay konektado sa isang bola ng enerhiya sa kabilang dulo. Ang mga energy ball na iyon ay nauugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ni Zachary. Ang pares ng matatandang magsasaka ay bumaril patungo sa Destiny Thread at sinimulang putulin ang ilan sa kanila ng pili-pili para iligtas si Zachary. Sa sandaling iyon, isang madilim na anyo ang lumipad sa Tai Chi diagram at tinungo ang Zachary ng buong bilis. Kabanata 678. Habang ang mga naputol na bola ng enerhiya ay tumaas sa hangin, isang bola ng madilim na enerhiya na kumikinang na may purplish-pink na liwanag ang nagwala sa mga bowl ang iyon ng enerhiya at nilamon ang mga ito. Napakaganda. Ang pagkain ng mga ito ay nakakatulong na mapalakas ang aking kapangyarihan ng mas mabilis kaysa sa pagkakaroon ng mga table toss o elixir. Mukhang ang matanda ay dumaan sa isang mapanghamong kapigatian. Sayang kung hindi ko gagamitin ang pagkakataon at mug sa kanya. Isang napakagandang babae na nagmumula sa isang purplish-pink glow ay nakatayo sa tabi ng Tai Chi diagram habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likod. Nagpakita si Lady Jacinth ng mas malakas na aura matapos lumunin ang mga hibla ng tadhana na naputol mula kay Zachary. Pagkatapos, nag-transform siya sa maraming maliliit na bola ng liwanag at lumipad patungo sa santuwaryo kung saan nagtatago si Zachary. Ang kanyang mga light ball ay tumagos sa mga porma sayon ng proteksyon ng Timaeus sect nang hindi natukoy. Maya-maya, nagtipon ang mga light ball sa tabi ni Zachary at dahan-daang nabuo muli si Lady Jacinth. Itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang kamay at nagpakawala ng sabog ng sword energy, hiniwa ang libo-libong energy ball na konektado kay Zachary sa isang iglap. Lalong napasigaw si Zachary na sobrang sakit na. Naubos ang Genesis power ni Zachary sa kanyang katawan na parabang isa siyang bukas na gripo. Bulalas ng pulang buhok na magsasaka, damit. May nagtatangkang nakawin ang Genesis power ni Zachary, ito ang Dark Heavenly Path, ang bastos na babaeng iyon. Ang puting buhok na cultivator ay nakabuo ng pinaghalong Genesis power at historial power. Ang mga kapangyarihang iyon ay bumuo ng libo-libong puting tigre na umaksyon patungo kay Lady Jacinth. Ang ginang ay nagbigay lamang ng isang mahinang pagwagayway ng kanyang kamay at nilamon ang mga tigre na iyon gamit ang kanyang kulay purplish-pink na kapangyarihan. Ang mga matatandang magsasaka ay nalaglag ang kanilang mga panga dahil hindi nila inaasahan na si Lady Jacinth ay may kakayahan sa gayong kamangha-manghang kasanayan. Ang mga kapangyarihan ng kanluran ay hindi gaanong kahanga-hanga. Nagpout si Lady Jacinth. Hindi pa ako busog, kaya maaari mong ipadala muli ang mga iyon. Ang likot mong babae. Nagalit ang lalaking maputi, ako na ang bahala sa kanya. Tulungan mo na lang si Zachary. Ang puting buhok na lalaki ay nag-conjure ng libo-libong clone at sumugod kay Lady Jacinth. Mula sa malayo, tila libo-libong gintong dragon ang nagsasama-sama upang bumuo ng isang malaking lambat upang hulihin ang ginang. Napamura si Lady Jacinth at nag-transform sa isang itim na lotus. Nadulas niya ang isang butas sa lambat at bumaril patungo kay Zachary. Sumigaw ang lalaking may puting buhok, mag-ingat ka. She's aiming for Zachar Persecond historial power.
Sa puntong iyon, dumating ang itim na lotus bago ang isang kulay abong bola ng enerhiya na lumulutang sa itaas lamang ng Zachary. Naglabas ito ng purplish pink glow na bumalot sa energy ball. How dare you? Ang pulang buhok na magsasaka ay sumigaw at hinawakan ang lotus. Gayunpaman, patuloy na nilamon ng itim na lotus ang bowl ang enerhiya ng historical power ng Zachary. Sa kabilang banda, iyak ng iyak si Zachary at bumagsak sa sahig. Ang lalaking pula ang buhok ay gumawa ng ilang layers ng formation at idiniin ang itim na lotus sa sahig. Kasabay nito, ang puting buhok na magsasaka ay nagkatawang tao sa harap ni Lady Jacinth, na kinuha ang kanyang orihinal na anyo. Itinuon niya ang isang nakamamatay na tingin kay Lady Jacinth. Kabanata 699. Itinaas ng lalaking maputi ang kanyang kamay at ibinaba ng malakas ang kanyang braso. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito at ipagsapalaran mong isakripisyo ang buong Timaeus sect? Ang puting buhok na magsasaka ay natigilan sa kanyang mga landas. Nanlalaki ang mata niya sa gulat. Ako ang makalangit na landas. Hindi ako mamamatay, at hindi ako mapapahamak kailanman. Hinawakan ni Lady Jacinth ang kanyang mga pisngi. I can always reborn again kung papatayin mo ako ngayon. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para sa Timaeus sect. Pagpapahinto sa akin. Bukod dito, pareho kayong nagtataglay ng mga kapangyarihan ng mga kardinal na direksyon, at nanatili kayong wala sa paningin ng publiko sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, ganap mong binaliwala ang iyong mga posisyon at sinubukan mong makialam sa mga gawain ng Genesis Worlds ngayon. Pumikit ba si Tai Chi dito? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng matatandang magsasaka. Pareho silang may magkasalungat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, si Lady Jacinth ay mabilis na nag-transform sa ilang mga bola ng liwanag at bumaril patungo sa langit. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ang mga tunog ng kanyang pagtawa. Mga Ginoo, mangyaring pasalamatan si Zachary para sa kapangyarihang pangkasaysayan na kapalit ko. At saka, you two should always remain this knave. I find it really adorable. Nanlaki ang mga mata ng may puting buhok na magsasaka. Hindi niya pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng landas sa langit. Hindi niya kayang sirain ang buong Timaeus sect. Ang tusong fox na iyon. Sinubukan ng lalaking maputi ang buhok na habulin si Lady Jacinth, ngunit agad siyang pinigilan ng magsasaka na may pulang buhok. Tama na. Baka sinusubukan niya tayong akitin paalis dito. Hindi na tayo mahuhulog ulit sa mga panloloko niya. Napabuntong hininga ang pulang buhok na magsasaka. Ginamit niya ang katotohanan na alam namin ang kanyang background at iniligaw kami. Nakalimutan namin ang tungkol sa kung paanong hindi pa niya ganap na nagagawa ang mga kapangyarihan at naging dark heavenly path dahil nagmamadali kami. Daranasin ba natin itong kahihiyan at wala nang gagawin? Sabi ng lalaking maputi ang buhok habang nagngangalit ang mga ngipin. Ibinaling ng red-haired cultivator ang kanyang mga mata kay Zachary, na hindi mapigil ang kumikibot sa sahig. Kami ang magpapasya kung ano ang gagawin pagkatapos. Si Zachary ay nawala ang kanyang historical power at bumaba mula sa quasi-Dailcon rank. Ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Timaeus sect. Hindi na siya quasi-Dailcon rank cultivator. We should appoint Gladwin to be the next leader. Bumantong hininga ang magsasaka na may puting buhok. Umiling ang lalaking pula ang buhok. No. In terms of intellect and strategizing, Zachary is still the better candidate as the Timaeus sect's leader kahit wala na siya sa quasi-Dailcon rank. Bukod dito, nahaharap tayo sa patuloy na pag-atake mula sa bagong alyansa. Nanganganib ang katayuan ng Timaeus sect bilang numero 1 organisasyon. Ang paghirang ng bagong pinuno sa panahong tulad nito ay maaaring patunayan na mas mapanganib kaysa ito ay kapaki-pakinabang. Tama ka. Tumingin kay Zachary ang lalaking maputi ang buhok. Nawawala pa rin ang Genesis power niya. Kung hindi natin ito ititigil sa lalong madaling panahon, baka bumaba pa siya mula sa tuktok ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation. Sa makatuwid, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang mas maraming pagkalugi. Itinaas ng red-haired cultivator ang dalawang kamay at iniabot ang kanyang historical power kay Zachary. Ang lalaking may puting buhok ay nakabuo ng maraming sword energies at nagpatuloy sa pagputol ng mga hibla ng tadhana ni Zachary. Kabanata 6,100.
Bumalik sa ika-4 na antas ng Forletland, malakas pa ring tumunog ang Years 1 Genesis Bell. Sa loob ng katawan ni James, na-convert ng Golden Bones ang Genesis power na hinigop mula sa pangunahing sarili ni Zeshar Persecond sa historial power at kapangyarihan ng Martial's combat form. Ang mga kapangyarihang ito ay mabilis na nagpapataas ng gininto ang katawan ni James. Naramdaman pa ni James kung paano mag-evolve ang kanyang banal na gininto ang katawan. Biglang tumigil ang daloy ng Genesis power na nagmumula kay Zachary. Nanlaki ang mga mata ni James. That can't be right. Zeshar Persecond main self is in the upper grade of Years 1 Dale ranks 9th tribulation. Paano naubos ang Genesis power niya ng napakabilis? Maging masaya ka sa kung anong meron ka. Ang matandang cultivator na nakasuot ng puting roba ay ngumisi. Sa totoo lang, hindi mo makakamit ang ultimate golden body kahit na makuha mo ang lahat ng Genesis power na magagamit dito. Idinagdag pa ng lalaking naka-itim na roba, tama siya. Ikaw ay mapalad na maabot mo ang yugto kung saan isang hakbang na lang ang natitira mula sa pagtataglay ng ultimate golden body. Nagsalubong ang kilay ni James. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpalitan ng tingin ang pares ng matatandang magsasaka at nanatiling tahimik. Wala silang planong sabihin kay James na naabsorb niya talaga ang Genesis power mula sa Zachary sa outside world at naging dahilan pa ng pagkawala niya sa Quasi-Dailcon rank. Sinubukan ni James na magtanong ng iba, ibig sabihin ba nito ay kailangan kong makuha ang Genesis power ng isang upper grade Years 1 Dale ranks 9th tribulation cultivator para mag-upgrade sa ultimate golden body? Umiling ang matandang lalaki sa itim na roba. Hindi lang ito isang cultivator, ngunit kailangan mong makuha ang mga kapangyarihan mula sa lahat ng cultivation resources dito. Bulalas ni James, sinabi mo na isang hakbang na lang ako mula sa pagkamit ng yugtong iyon, bagaman. Bakit? Ang isang hakbang na iyon ay napakalaking hakbang pa rin para sa isang tulad mo. Ngumiti ang matandang magsasaka na nakasuot ng puting damit. At saka, hindi mo kakayanin ang Heavenly Tribulation para sa peak ng Years 1 Dale ranks 8th Tribulation level kung wala ang Ultimate Golden Body. Ipinaliwanag niya, dahil nagtataglay ka ng parehong kapangyarihan ng Martial's combat form at ng historial power, ang Heavenly Tribulations na nararanasan mo ay mas marahas at mapaghamong kaysa sa mga karaniwang cultivator. Paalala ng lalaking nakaitim na roba. It'll be tough. Hindi mo dapat basta-basta. Huminga ng malalim si James at pinagmasdan ang mga sculpture sa di kalayuan. Ang mga pangunahing sarili ni Yegor, Franciscus, Gladwin, at Thea ay pawang mga upper grade Years 1 Dale ranks 9th tribulation cultivators. Hindi banggitin na may iba pang mahuhusay na magsasaka sa larangang iyon ng digmaan. Si James ay gumugol ng maraming lakas at oras sa pakikipaglaban sa pangunahing sarili ni Zachary. Higit pa rito, hindi pinapayagan ng pares ng matatandang magsasaka si James na labanan ang natitirang mga magsasaka ng isa-isa. Alam na alam ni James na hindi niya kayang labanan ang mga walang kaluluwang magsasaka na ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ng ilang sandali na pagsasaalang-alang, nag-teleport si James at muling lumabas sa antas sa ibaba. Sina Truett, Zitlali, Adair, Seisha, at Rebella ay nasa mga posisyong nakaupo. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng malambot na kinang sa kanilang katawan. Lumipat ang tingin ni James sa mga mukha na iyon. Naabot ni Truett at Adair ang ikawalong kapigatian ng Years 1 Dale rank na nasa mababang antas. Samantala, ang Seisha ay nakamit lamang ang tuktok ng Years 1 Dale rank 7th tribulation. Ang pinakamalakas sa grupo ay sina Rebella at Zitlali. Natanggap ni Zitlali ang kapangyarihan ng silangan mula sa Tai Chi at pumasok sa 9th tribulation ng Years 1 Dale rank na nasa mababang antas. Hindi nagtagal ay nagpasya si James na si Zitlali at Rebella lamang ang makakatulong sa kanya sa kanyang mga susunod na plano. Maya-maya, lumuwas si James sa hangin, nakaupo habang nakakross ang mga paa. Nagpasya siyang sanayin at pagbutihin pa ang sumpa magic ni Franciscus. Mas malaki ang tsansa ni James na talunin ang mga cultivator sa level sa itaas kung makakalikha siya ng mas maraming purplish gold evil spirits. Upang lumikha ng masasamang espiritu, sinimulan ni James na i-absorb ang mga high-grade core na matatagpuan sa Forletland para sa kanilang Genesis powers.
Nang maubos ang mga core, naglakbay si James sa ikatlong antas at nakuha ang Genesis power mula sa Aqua Soul. Nang maubos ni James ang mga mapagkukunan doon, pumunta siya sa pangalawang antas at pumasok sa Hog Passage doon upang makuha ang Genesis power.